Dumako tayo sa pangalawa natin topic, mga bossing. Si Panelo. Nako, pahiya si Panelo dito ha. Kung natatandaan nyo ho, mga kababayan, meron tayong vlog na sinabi na din ho natin, no? Siguro kahapon ho yata yun eh. Sinabi na din ho natin, mga bossing, na etong sinasabi ni Panelo, kumbaga nilaglag din nila ang sarili nila, no? Nilaglag niya din ang dating Pangulong Duterte. Bakit to? Sabi niya, the removal of the Vice President Sara and PRRD as members of the National Security Council is an ill-advised presidential moves, mga bossing, no? It has mark of dirty politics. Yan ha. Dirty politics daw po, o yung technique na ginawa ng ating presidente sa pagkakasibak nung isang tao na alanganin ka, hindi mo alam kung kakampi o ano, hindi mo alam kung ipagkakanulo ka doon sa kalaban mo, sa matindi mong kalaban eh. Di ba? Dirty politics daw ho yun, mga kababayan, kasi sinibak eh. Ikaw ba naman, kalaban mo China doon sa West Philippine Sea? Tapos doon sa loob ng Security Council, mga bossing, merong kakampi ng China. Huwag nyo na akong hamunin na ipalabas ko pa yung pagbate ng Vice Presidente na Ching Chong, Ching Chang, Ching Cheng. Huwag nyo nang sabihin sa akin na, Mark, ano pa idadagdag mo doon? Huwag nyo nang sabihin, baka sabihin ko pa yung no comment ng Vice Presidente pagdating sa West Philippine Sea. Doon pa lang magtataka ka na. Kakampi ba natin ang Vice Presidente? So ano gagawin mo doon? Di ba? Di tatanggalin mo, aalisin mo para masigurado po ang lagay ng ating bansa. It's a smack of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of BP, Sara, and FPRRD. Si Digong na nga ang nagsabi, wala nang nakikinig sa kanya, Panelo. Ano pa yung sinasabi mo? Yung paulit-ulit na sinisigaw ni Digong, sumama kayo sa rally, wala na nga pumupunta. Ano yung sinasabi mong star power? Si BP Sara. Di ba? Nagningning lang ho, mga kababayan, ang Vice Presidente. Kailan? Nung nagbanta. Hindi. Simula naman po, nung nag-unity, mga kababayan, talagang maningning na ang Vice Presidente. Kaya lang, etong mga panahon na ito, yung ningning ng Vice Presidente po, humahatak sa kanila pababa. Bakit ho? Puro kalukuhan na lang ho ang nangyayari, mga boss Imbis na ho sumagot na lang doon sa confidential funds, pumupunta pa sa ibang pumupunta pa sa ibang issue. Ayan, nadadagdagan ho ang problema. Nadadagdagan ho nung pagbabanta pa sa presidente. Ngayon, may patawag pa po ang NBI sa kanila. Sinupalpal ho ni Erin Tanyada, mga kababayan, itong si Panelo. Dahil po nung panahon ng dating Pangulong Duterte, sinibak din po nila si Atty. Leni Robredo. At sabi pa nga ng dating Pangulo doon, di ba? Hindi ako magsosorry sa kanila. I will not apologize to her. Kumbaga, yun yung yung last word ni dating Pangulo, pang goodbye daw kay Atty. Leni Robredo. No, kasi si Atty. Leni Robredo, mga kababayan, paulit-ulit na bumabatikos doon sa EJK, doon sa laban kontra droga ng dating Pangulo. Kaya sinibak na lang. No? During the term of PRRD, P. Duterte, he prevented BP Leni from National Security Council meetings. Kaya yung iniiyak po ng ating Vice Presidente ngayon, mga kababayan, na si Inday Sara Duterte, ginawa din po nila. No? Bumabalik lang ho sa kanila. Sabi ni Vice. Sige, in 24 hours, dapat bigyan nyo ko nung mga nagawa nyo na diyan sa National Security Council. Kung ikaw ho ba, mga bossing, ang pinag-uusapan nyo doon sa National Security Council, seguridad ng bansang Pilipinas, lalong-lalo na tungkol doon sa West Philippine Sea, ibibigay mo ba doon sa humihiling na alam mo
dikit nung kalaban mo? Hmm? Ako ho, kahit ilang beses ko nang sabihin no, mga kababayan, naniniwala ho ako hindi pagbibigyan yang utos ng Vice Presidente na 24 oras dapat bigyan nyo ko nung mga nagawa nyo kung ano yung mga plano nyo diyan sa National Security Council. Di bibigay yan. Ano kami, bali? No? Eh hindi ka nga namin pinapa-attend ng meeting para hindi mo malaman eh. 'Di ba? Hindi ka na nga namin sinasama o iniimbita sa mga meeting para hindi mo maibigay o maibato yung impormasyon sa China. Tapos ngayon, eh nagalit ka lang kasi tinanggal ka namin. Saka namin ibibigay. O di ho ba, mga kababayan? O, sabi ni Dodong, Ian, paano masali mga Duterte sa National Security Council na binigay nila tayo sa China? Eh halatang-halata naman po kasi yung mga kilosan nila. At dito ho, lalo nating mahalata kung bakit mga kababayan, ang ating Vice Presidente talaga ay hindi makapagsalita o makapagbigay ng komento tungkol po sa West Philippine Sea. Mga bossing, no? O dun sa mga bago lang, kakarating lang, ngayon lang maririnig. Napakadali lang ho. Pag nagkomento ang Vice Presidente na pumapabor sa China, magagalit ang Pilipino. Ilalaglag ang 2028 kandidatura niya. Pagka naman pumabor sa Pilipino, ang Vice Presidente, yari naman siya doon sa mga kaibigan nila na mga taga-China. Walang kalulugaran ho, walang pupuntahan. Kaya, no comment. Siguro kahit matapos ang termino ng Vice Presidente, hindi ka makakarinig ng komento dyan, mga bossing. Wala kang maririnig dyan. Bakit? Sablay ho parehas. No? Sablay ho parehas. Sabi ni Javier Sulbior, akala kasi ni Sara, kaya niya pang paikutin ang lahat tulad ng pag-iisip niya eh. Correct. So, why it is wrong now, why it is dirty politics. Kapag sa kanila ginawa, mga kababayan, ayun. Dirty politics po. Kapag ka po, ibang mga politiko ang namimigay ng mga akap, ayun. Ang sinasabi ho nila, pambayad boto daw ho. Di ba, Just Vincent? Parco, Pero ho, sila ba to, sa kampo ho nila, mga bossing, sa kampo nila, ano ho, si Bato, si Bungo, dating Pangulong Duterte, lahat halos karamihan sa kanila, namigay ng akap, namigay ng tupad. Pag sila namigay, good job. Mabait yang politiko na yan. Di ba, J. Timblique at Shiro Kansaki? Pero pag iba na ho, ay nako, yung mga namimigay ng akap at tupad na yan, bumibili ng boto yan. Ganun ang tingin nila. Ibang klase po talaga ang mga DDS, ano? Why is it dirty politics? So it must have been also wrong during Duterte term. Correct ho. Yung mga ginawa nila, mga kababayan, dati bumabalik lang ho sa kanila. Ano? At napapahiya lang po sila sa sambayan ng Pilipino. Dahil ang akala nitong side ng mga DDS, walang mga naitagong mga interview sa kanila, walang mga naitagong mga dokumento sa kanila. Na tipo bang pag nagsalita ho sila sa harap ng mamamayang Pilipino, iniisip nila na wala yung mga yan, BO yung mga yan, hindi nila malalaman yun, hindi nila maaalala yun. Ano ho? Isa sa dahilan kung bakit hindi pumupunta si Bungo sa Congress, dahil nga lumalabas yung video niya o yung interview niya na may alam talaga siya doon sa reward system. Dahil pag sinabi niya sa Congress, wala akong alam dyan, isasalampak lang doon sa monitor. Bungo, eto, ano tong sinasabi mong wala kang alam? Ikaw pa nagpapaliwanag ng 500,000 pagbuhay.
1 million pag tegi, 2 million kapag ka ano, nanlaban. Wala na ho. Pahiya na ho. Yung kandidatura ni Bungo, gagano, number 13 ang abot noon. O, di ho ba, mga kababayan? Number 13. Kung si Bato nga 12 to 17. Halos mangyak-ngyak na araw-araw eh. Araw-araw, kinukonsensya na tayo eh. Kung ayaw nyo akong iboto, di ba? Kung ayaw nyo akong iboto, uuwi na lang ako ng Davao. Magtatanim na lang ako ng kamote. Malamang ho, ganun ang mangyari. It's either magtanim ho ng kamote, si Bato de la Rosa, mga kababayan, or magtago sa kamotehan, mga bossing. Dalawa lang ho, no? It's either magtanim ng kamote or magtago sa kamotehan ho. Di ba, Ma'am Morgan? Anyway,